Many years ago, napunta ako dyan sa North America. Hindi ko sasabihin kung anong area. Nandun ako sa Pinoy community. Meron isang CEO, yung pinaka-presidente. Kinakausap ko siya habang kumakain kami. Sabi niya, alam mo, Chard, masaya naman ang Pinoy. Pero sabi niya, bago ako kinuha dito sa Pinoy community na maging presidente, isa akong expat sa ibang bansa. Mga over 10 years, doon ako nagtrabaho. Ang kasama ko, French, Indian, German. Doon sa amin, pwede mag-discussion, tapos very straight daw talaga. Pag pangit daw talaga ginawa mo, sasabihin sa'yo straight. Alam mo, hindi maganda yung ginawa mo, pwede mo i-improve to, pwede mag-criticisms, no? After nun, sabi niya, kakain kaming lahat, walang personalan. O, ngayon, sabi niya, dito sa North America, akong presidente ng Pinoy community. Nako, ang Pinoy, ibang-iba. Dito, example, may i-correct ako sa empleyado kong Pinoy. Pag umpisa pa lang daw ng correction, asa ka raw na hindi yan makikain sa'yo, may tampo na yan. Tahimik siya sa harap mo, sa likod ka niya, i-chismis na pinahiya mo daw siya, bla bla bla. So ito yung line na hindi ko makalimutan. Sabi ng presidente, sabi niya, dito, bago pa ang Pinoy makasolve ng problem, ang dami mong dadaanan na sama ng loob. Ang dami mong dadaanan na emotion bago ka makasolve ng problem. Parang maganda sinabi ni Ana Lourdes. Usual Pinoy, when you tell them na hindi maayos ang work mo, they will think, ay, ang yabang, so work mo lang maayos. Sige, ikaw na magaling. Masaya ang Pinoy, pero mahirap din katrabaho kasi name-personal. As a boss, hindi ko na ngayon ma-solve yung problem kasi kung ibang lahi, sabihin mo agad yung problema, tapos pwede kayo kumain. Ay, sobrang gifted ng Pinoy kasi sa fun. Mga lahat ng masaya, ang galing-galing naturally ng Pinoy. Pero ang kabaliktad nun, hindi tayo masyadong magaling in dealing with negative things. Yung mga malalalim, di ba usually pag may problema ang Pinoy, anong gagawin? O, hayaan mo na, huwag mo nang isipin yan. Hindi masyado napapag-usapan yung mga madidilim, mabibigat na bagay. Tsaka we take it too deep. Parang eto lang naman yung correction sa professional, sa work. Tapos yung pakiramdam natin, yung buong pagkatao natin, parang niyurak, parang ganon. Ang tips namin, paano mababawasan ang pagiging maramdamin? It's to realize na mag-compartmentalize ka. Example, kapag nakikipag-away yung asawa mo sa'yo, boss mo sa'yo, they're not attacking you as a person. Ngayon, pag inattack as a person, ibang usapan yun. Example, bobo. Iba yun. Kasi personal na eh. Pero pag sinabi, uy, alam mo, ang stupid ng ginawa mo, huwag mong personalin yun. Kasi ina-attack lang niya yung pocket lang na ginawa mong hindi maganda. Lalo na pagtrabaho. Kaya, ang gaganda ng OFW because they write to RM and say, hindi na ako maramdamin ngayon kasi 10 years na ako sa Europe. Kasi I realized, ako palang may problema na Pinoy. Ako yung overly emotional. Yung mga boss ko, European, pag nagsalita sila, wala nang paligoy-ligoy. Pag may mali ka, straight pack, ito yung mali mo. Tanggapin mo. Pag tinanggap mo, kain tayo after. Wala naman personalan eh. So nag-a-adjust yung Pinoy. Natututo sila ngayon na, hindi ko naman pala kailangan personalin.